Unang-una, kung nagbabalak kang bumili ng sniper ngayon, nagtaas na yung price niya. Yung pangalawang rason kung bakit hindi ka bibili ng sniper, kung yung height mo nasa 5 flat. So ayun, papunta tayo sa pangatlong rason kung bakit hindi sniper 155 yung para sa inyo. Yung pangapat kung bakit hindi tayo bibili ng sniper, sa panglima natin, ito yung dapat nating tandaan. Opya, bakit parang nagbubungguan tong dalawang tricycle na to? So ngayon naglalakad kami papuntang Pag-ibig. Yan, kasama ko yung asawa ko. So dalawa kami. So ayaw kasing ayaw nilang magpa-park dito sa taas ng Robinson. So ayun, malaki pala yung Pag-ibig dito. Ayun oh. So ayun. So ngayong araw, uuwi kami ng Gataran, pero pupunta muna kami sa Pag-ibig para kumuha kami ng loyalty card. Grabe, late na naman tayong nagising. 8 sana kami pupunta, pero na late na naman kami ng gising kasi ngayong araw wala kaming pasok. So bago kami uwi ng Gataran, pupunta muna kami sa Pag-ibig. Sana wala pa masyadong tao dun para mabilis kami kagad matapos. Oops. So ngayon, pag-usapan natin yung reason kung bakit ba wag na tayo bumili ng sniper 155. Unang-una, kung nagbabalak kang bumili ng sniper ngayon, ang masasabi ko lang, wag ka nang bumili. Bakit? Kasi unang-una, pagdating sa presyo, nagtaas na yung price niya. Dati yung price ng sniper 155 nasa 115,000 to 117,000. So ngayon, yung standard version, mabibili nyo siya sa 127,000. Then yung keyless na 155R, mahigit 130,000 na siya. Kung nagbabalak kayo na mag-installment, siguraduhin nyo na lang na kaya nyong tapusin, kasi sayang talaga yung pera nyo. Kasi kung yung motor naman na bibili nyo, pang service nyo lang, hindi naman kayo masyadong mateki sa motor, madaming pwedeng alternative na pwede nyong bilhin na mas mura. Pwede kayong mag second hand kung gusto nyo, or madaming ibang brand na mas mura. Parehas lang naman yan na ginagamit pang service. Kung gusto mo talaga mag-invest ng ng motor, mas magandang i-cash mo siya. Nagagets nyo naman siguro yung point ko, no? Ang sinasabi ko lang, pagka kukuha kayo ng sniper 155, pag-isipan nyo ng 10 beses bago kayo bibili. Kasi kung pang service nyo lang, mas madami pang mura na swak talaga sa budget, no? Kung nagbabala kayo mag-installment, pag-isipan nyo ng 10 beses. Pero kung may pang cash kayo, mas better, para wala kayong magiging problema. Kasi ang monthly talaga ng sniper, kung nag-down kayo ng, sabihin nyo nasa 20,000, 30,000 yung down nyo, iisipin nyo pa yung pagma-monthly nyo buwan-buwan. So depende pa kung ilang years nyo siya kinuha. So yung dating Black Raven na katulad ng motor ko ay naging glossy. So ito, nandito na tayo sa may Robinson. So yung Pag-ibig dito nasa taas daw, sa taas ng Robinson. So kailangan naming mag-park sa basement, kasi ang sabi nila hindi daw pwede mag-park sa taas. Pwede ba? Sigurado ka? Ha? Oo, hindi pwede. Okay, so sabi ng guard hindi pwede. So dito kami magpa-park, at mamaya ipagpapatuloy natin yung ating tips kung bakit hindi ka nabibili ng sniper. Papark muna kami dito at pupunta kami ng Pag-ibig. So ngayon naglalakad kami papuntang Pag-ibig. Yan, kasama ko yung asawa ko. So dalawa kami. So ayaw kasing ayaw nilang magpa-park dito sa taas ng Robinson. So ayun, malaki pala yung Pag-ibig dito.
Ayan o. So ayan. So napakalayo ng nilakad namin. Ayun o. Hanggang dito. Hanggang baba. So papasok muna kami sa Pag-ibig. Then mamaya pagpapatuloy natin yung tips natin. Alright. Okay mga ka-phantom. So yun. Uuwi na kami ng Gataran. At sad to say na hindi ako nakakuha ng loyalty card ko. Kasi mali yung maiden name na na-input ko sa may system ng Pag-ibig. Bali yung asawa ko lang yung nakakuha ng loyalty card. Next week babalik ako sa Pag-ibig ulit, Thursday, kasi yun lang kasi yung day off ko. So ito yung Victory Liner. Pag pupunta kayo ng Manila, dito yung sakayan papuntang Manila. Dito nyo lang makikita yan sa may Penge. So balik tayo sa topic natin kanina. Yung pangalawang rason kung bakit hindi ka bibili ng sniper, kung yung height mo nasa 5 flat, kailangan mo pang ipamodify yung sniper na bibilihin mo para maabot mo. Kasi ako nasa 5'7", ito talaga saktong sukat talaga ng height ng sniper 155. Dalawang paa talagang babang baba. Opya, bakit parang nagbubungguan tong dalawang tricycle na to? So ayun, kailangan mong i-consider yung height mo. Kasi kapag bumili ka ng sniper 155, tapos isang pa lang yung nakatapak sa lupa, hindi balanse. Lalong lalo na pag meron kang backride. Yun yung pangalawang rason natin. So i-consider nyo yung height nyo. Kasi magmumukhang bata kayo pag sinakyan nyo yung sniper 155. So ayun, papunta tayo sa pangatlong rason kung bakit hindi sniper 155 yung para sa inyo. Well, eto na. So pagdating sa maintenance, ang sniper 155 sa gulong pa lang mga ka-phantom, i-consider natin yung gulong kasi ito yung pinaka pinaka sapatos ng ating sniper. Imagine, bibili ka ng gulong nasa 1,000 mahigit na yung pinakamura, sa harapan pa lang yun. How much more yung nasa likod natin, yung stock natin na 120/70. Kung yung Pirelli na Rosso Diablo, nagkakalaga na yun ng 4,000 to 5,000, depende pa sa klase ng gulong na kukunin mo. Kung yung kukunin mong motor na pang chill mo lang, hindi ito yung para sa'yo kasi gulong pa lang yun. How much more kung nagdagdag ka ng accessories. Kaya yung tip ko sa inyo, kung bibili kayo nitong sniper na to, makontento na kayo sa stock. Kasi stock is good, di ba? At isa pa mga ka-phantom, kung ikaw ay isang baguhan na mag-clutch ng motor, hindi ito yung bagay para sa'yo. Kailangan mag-practice ka muna sa mga motor katulad ng mga TMX, yung mga pampasada ng motor. Kasi kapag itong sniper kasi, ito yung pang-practice mo, masisira lang mga ka-phantom. Baka ma-aksidente ka, sayang naman yung motor. So yun, sa maintenance, yun yung pangatlong reason kung bakit hindi ka bibili ng sniper. So yung pang-apat na rason natin, so flex lang natin yung Cagayan Valley Medical Center. So andito tayo sa side nya. So ito yung dinadaanan natin. So yung ito yung pinaka hospital ng Cagayan. Yung pang-apat kung bakit hindi tayo bibili ng sniper, kung ayaw nyo magkasakit ang ulo nyo sa mga issue, well, hindi para sa'yo tong motor na to. Kasi pag binili mo tong motor na to, dapat nasa isip mo na kagad yung mga pros and cons nya. Kasi itong motor natin, kadalasan yung nagiging issue nito ay yung sa mismong tensioner. At isa pa, pagdating sa kanyang radiator coolant, ito yung laging issue sa bawat user ng Sniper 155. Yung meron siyang radiator na maliit lang, manipis. Unlike sa Sniper 150 na meron silang malalaking radiator. So hindi naman big deal sa atin yun kasi yung ginawa ko noon sa aking radiator nung umiilaw yung ating indicator dito, nung nag-overheat siya, ang ginawa natin is nagdagdag tayo ng coolant sa mismong radiator na wala yung nag-overheat nya. Kung hindi kayo sanay sa issue ng mga motor,
wag na kayo mag-sniper 155 kasi baka mamaya sakit lang ng ulo nyo. Every time pa man din na magpapa-maintenance tayo, gaya ng sabi natin, magastos talaga. Yan, kung talagang tipid lang kayo sa budget nyo, wag na kayo mag-sniper kasi dyan nyo matututunan kung paano gumastos. So dito tayo sa boundary ano na to, Carig to Igig na to. So kailangan muna nating mag-gas, mag full tank para dire-diretso na yung biyahe natin papuntang Gataran. Last time nag-gas tayo dito, hindi nila sinwipe yung aking Petron card. So ngayon try natin kung available na yung kanilang Petron card. Full tank, pwede na yung card nyo? Hindi pa? Kasi yung pangalan niya kasama sa list namin dito. Bakit nag-moist yung aking bakit nag-moist? Nag-moist oh. Ay so yun, nawala oh. Nawala naman na. Dito sa panel ko kanina may ano dyan, parang nasunog. Nawala naman na. Well, long ride dito mga kapantom. Let's go. So ayun, balik na tayo sa pinag-usapan natin. So yung pang-apat natin, kung hindi kayo sanay sa issue, huwag na kayong mag-sniper 155. Kasi unang-una, pagka bibili kayo ng motor, dapat tanggapin nyo na kung ano talaga yung magiging problema soon ng sniper natin. So lahat ng motor, madaming issue. Kahit anong brand man yan, meron at meron. Sa pang-lima natin, ito yung dapat nating tandaan. Huwag kang bumili ng sniper 155 kung gagamitin mo ito sa pakikipaghabulan. Kasi unang-una, yung sniper 155 natin, hindi siya na-design para pangkarera. So itong natin, sniper 155 natin, kahit nasa 155 yung kanyang displacement, lagi nilang kino-compare sa Raider 150 Fi kasi magkaiba po sila ng makina. So yung ating sniper 155 is naka single overhead cam, unlike sa Raider Fi na naka double overhead cam. Tsaka magkaiba yung kanilang bore size. Yan, dapat may consider natin yan. Kaya kung ikaw ay bibili ng sniper na pang habulan mo lang, pang race mo lang, hindi para sa'yo ito. Pero kung yung hanap mo sa isang motor, dadalhin ka kahit saan from point A to point B, magagamit mo ito kasi pwedeng city ride, pwedeng pang long ride. Yun yung unang-una mong iisipin kung bibili ka ng motor, kung para saan nga ba. Kasi 'di ba, madaming mga nagba-vlog na kung ano-ano yung mga sinasabi nila, keso ganito, ganyan, mahina ang sniper. Pagdating sa kanilang comfortability, mas panalo pa rin ang sniper. Yun yung dapat nating i-consider. Yun yung 5 rason kung bakit hindi sniper 155 yung kukunin mo. Abang-abang lang kayo sa ating videos kasi madami pa tayong ipopost tungkol sa ating sniper 155. So actually madami na tayong na-review dito sa ating motor. Soon iisa-isahin naman natin yung kanyang advantage. At yun mga ka-Phantom, dito na nagtatapos ang ating videos kasi pauwi na kami sa Gataran. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating latest videos.